pag nilalagay ko yung sarili ko doon sa sitwasyon, for sure mapapagod ako, no? Napagod. Pero after mapagod, guys, bukod sa sarili ko, iisipin ko rin yung mga anak ko eh. So pag napagod ako at nakita ko yung mga anak ko, nagkakaroon ako ulit ng lakas, nagkakaroon ulit ako ng reason para mag-move forward, para i-push pa. Hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. So, ano lang to guys, follow up vlog lang to doon sa recent natin na post regarding doon sa magpartner na meron pang work permit dito sa Canada until 2028. Pero nag-decide sila na uuwi na lang sila ng Pilipinas, no. So, shoutout pala kay Pargerson, no, kasi nagka-chat kami kaninang umaga regarding on something. Tapos nag-share na rin siya nung thoughts niya regarding dun nga sa post natin na yun, no. And maganda yung side niya na yun, no. Kasi ang point is, sabi ko nga dun sa aking vlog is, nag-iiba talaga ang perspective mo pag meron ka ng pamilya, no? Pag may mga anak ka na, yan. So, yung magpartner kasi na umuwi, guys, silang dalawa lang, wala naman silang anak, no? Kasi ako, meron akong anak, si Gerson, meron din, no? So, ang sabi niya kasi, ang bottom line is, iba na pag may anak ka, iba na pag may pamilya ka, and that is true. Totoo yun, guys, no? Kami, sinabi ko na rin to sa mga past ko na mga vlogs na ang major reason kung bakit kami nandito sa Canada is for my kids, no? Para sa future talaga nila to. And the fact na nakikita namin na they are really doing good here in Canada in terms of everything, like school, sa mga friends, values, wisdom, and everything, no? Para sa amin, okay yun, no? Parang ang tingin namin is madaling mag-decide sa kanila na umuwi na lang ng Pilipinas. Kasi nga, wala na silang ibang pinaguhugutan, no? Unlike kasi tayo na may mga family. Kung ako, halimbawa, nandun sa ganung sitwasyon, ilalaban ko. No? To tell you honestly, ilalaban ko. Hindi para go against doon sa nangyari sa kanila or para i-bash sila. Hindi, guys. Sariling ko yun, sariling perspective ko, sariling opinion ko yun. Kasi bukod sa sarili ko, halimbawa, sila kasi napagod, no? Or hindi naging maganda yung experiences nila, kaya uwi, no? Ako kasi, pag nilalagay ko yung sarili ko doon sa sitwasyon, for sure mapapagod ako, no? Napagod. Pero after mapagod, guys, bukod sa sarili ko, iisipin ko rin yung mga anak ko eh. So pag napagod ako at nakita ko yung mga anak ko, nagkakaroon ako ulit ng lakas, nagkakaroon ulit ako ng reason para mag-move forward, para i-push pa, di ba? Kaya yun yung malaking difference, guys. Pag yung meron kang mga anak or pag meron ka pang ibang rason para mag-push forward ka pa. Thank you uli kay Pargerson, no? Kasi that's another point of view na hindi lang manggagaling sa akin but sa isa pang tatay, sa isa pang padre de pamilya na nandito sa Canada, di ba? Si Pargerson, guys, rin yan, hindi pa sila PR, no? So marami pang pwedeng mangyari and I really hope na makuha talaga nila, no, yung PR nila. And nakikita mo talaga sa kanya na gusto niya ilaban, no, para din kay Inday, no. Shoutout pala kay Inday, tsaka doon sa wife ni Gerson, no. Yung sinabi ko nga doon sa vlog, di ba?
pag nakikita mo kung ano yung mga nakukuha mo at nakukuha ng pamilya mo dito sa Canada, pag umuwi ka talaga ng Pilipinas, halimbawa kami, no, nakikita ko na napakaganda nung mga nakukuha ng mga anak ko in terms of everything. Tapos bigla kaming uuwi ng Pilipinas. Downgrade talaga 'yon, 'di ba? Kahit nasa natin tignan, hindi natin pwedeng i-sugarcoat lang na sabihin natin, hindi, sa Pilipinas maganda kasi lahat sama-sama ang pamilya, no? Laging masaya, nagkikita-kita, ganyan-ganyan. Kahit na mahirap, kahit na walang trabaho, okay lang sa Pilipinas, ganyan. Huwag tayong magpaka-ipokrito, guys, no? Kasi at the end of the day, hindi naman tayo lagi-laging kasama natin yung mga pinsan natin, kaibigan natin, kapamilya natin, kasi may mga sari-sariling buhay din yan, guys, 'di ba? So kailangan pa rin nating isipin, kailangan pa rin nating isaalang-alang yung buhay ng pamilya natin, no? So darating tayo dun sa point na ipa-prioritize pa rin natin yung mga necessity natin dito sa buhay natin, na hindi naman laging saya. So kapag kumalam na yung sikmura mo sa Pilipinas at nakita mo na yung mga hindi mo nakukuhang services sa Pilipinas versus dito sa Canada, doon ka na mapapaisip, no? Again, hindi ko sinasabing mali yung naging desisyon nung magpartner na umuwi, kasi nga, guys, meron silang sariling experiences, meron silang sariling journey, no, na hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan nila. So para sa akin, kung doon sila masaya at doon sila magkakaroon ng peace of mind nga, di ba? And then it's all worth it, no? Mahirap talagang ikumpara yung sa atin, pero itong post na to is just sinasabi lang natin kung tayo yung nasa sitwasyon and yung composition natin with our family, with our kids, ano ang gagawin natin, no? Are we gonna do the same thing? Kasi kung para sa akin, hindi ko gagawin yun, no? Kasi kung meron pa akong permit hanggang 2028, I will not do that. Nauuwi ako ng Pinas. Kasi ilalaban ko talaga yon. Hindi na lang para sa akin, no? Para na lang sa mga anak ko, na kung sakaling umuwi man talaga kami ng Pilipinas after ma-expire yung aking permit, wala akong pagsisisihan, 'di ba? Kasi alam ko, tinapos ko hanggang dulo. Pero sabi nga niya, no, sa kanya, tinapos niya in a sense, or para sa kanya, not literally tinapos niya yung 2028 o yung permit niya, but tinapos niya because of the peace of mind na makukuha nila pag umuwi sila ng Pilipinas. So makikita mo talaga, iba-iba yung perspective ng mga tao, no? Yung dun sa pag sinabing tinapos yung laban, not literally tinapos yung kontrata or tinapos yung permit. Meron tayong mga sari-sariling pagkakaintindi, no? But guys, at the end of the day, no, may kanya-kanya tayong journey at meron tayong kanya-kanyang perspective. Dapat lang wag nating kakalimutan yun, no? So yun lang, guys. Thank you for watching and see you on my next video. Peace, guys.